Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Matapos ang ilang buwang pagkabinbin, opisyal nang kinansela ng Commission on Elections ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa 12-page resolution ng COMELEC Anbank, denied ang motion for reconsideration ng grupo. Ang dahilan, kulang ang jurisdictional requirements na isinumite nila nang mag-register bilang isang party list organization noong 2018. Kabilang dito ang publication ng kanilang petisyon for registration at ang required hearing para sa kanilang accreditation. Alam natin medyo na talaga nagtagal, 2019 pa yung kaso na yan. Humingi tayo ng dispensa sa ating mga kababayan kahit dito sa partido na ito sa matagal na naging desisyon sapagkat siyempre lalong-lalo na itong huling parte na kung saan may bago tayo mga miyembro na pinag-aralan pa kung ano ang mga punot dulo at ano ang mga issue na pumapaloob doon sa kaso na ito. Sa bandang huli, ang naging desisyon ng mayorya, 5 na mga miyembro nagsabi na kansilado ang registration ng naturang party list. Isa ang nagsabing pananatilihin ang kanyang desisyon. Bukod sa kulang na requirements, valid grounds din aniya ang ibang argumentong ipresenta ng petitioners. Kabilang na dyan ng umano'y untruthful statements sa eligibility ng kanilang nominees nang tumakbo si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema noong 2019 kahit na overage na ito. Wala rin daw bona fide intention ng grupo na irepresenta ang sektor ng kabataan noong isinumite nila ang kanilang registration petition sa kaparehong taon. Ayon kay Chairman Garcia, maraming komplikasyon ng petisyon kaya natagalan bago ito nadesisyonan ng poll body. Komplikado ang issues at number 2 sa palimit na pagpapalit ng miyembro ng komisyon. Dahil sa nag-retire, may desisyon na consultation at pagkatapos resigning at pagkatapos may nagbago na naman, kinakailangan na naman gawin ang panibagong ganong klaseng proseso. Sa isang Facebook post, sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na deserve ng Duterte Youth ang pagkakansela ng kanilang registration. Aniya, isa umano itong panalo para sa genuine youth representation at mas malakas na oposisyon sa Kamara. Pero para kay Duterte Youth Chairman Cardema, walang nilabag na batas ang kanilang grupo. Kung kaya magsusumiti sila ng isang petisyon sa kataas-taasang hukuman sa Lunes. Bukod pa riyan, buneltahan niya rin ang 5 commissioners na pumanig sa naunang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Sa isang statement, sinabi ni Cardema na tila binaligtad ng mga commissioner ang batas sa kanilang naging hatol dahil duty naman talaga ng COMELEC ang pag-publish ng petition for registration ayon sa Section 5 ng RA 7941. Ayon kay Chairman Garcia, hihintayin nila ang magiging desisyon ng Supreme Court kung mag-i-issue ito ng temporary restraining order. Pero oras na maging final and executory ang kanilang desisyon, sinabi ni Garcia na pag-uusapan na kung paano i-delegate ang vacant seats na iniwan ng Duterte Youth. Kansilado na. Ano na ito mga kabunyog? COMELEC Anbank na. Hindi na lang division. Kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang ibig sabihin niyan, hindi nila nanalo sila di umano doon sa party list na 2 million votes. Parang 3 seats dapat sila. Kaya lang kung ganito na sila, hindi sila registered kasi may na-violate, hindi sila nasunod na procedure, hindi sila dumaan sa hearing, hindi dumaan sa application, hindi makakaupo. Wala silang makakaupong nominee o congressman doon sa party list. Maliban na lang kung makakuha sila ng TRO sa COMELEC. Pero mahirap na, malabo na yan mga kapunyog. Yan na kasi ang problema dyan sa Duterte Youth Party List na yan. Mayabang masyado si Cardema. Panahon ni Duterte, hindi pa nakikita yung yung defect nila. Yung defect nila na hindi pala sila dumaan sa hearing. Nang nagpa-approve sila ng kanilang party list, hindi para dumaan sa hearing at sa publication. Ay ang hearing at publication, dalawa yan sa mga importanteng requirements. Lahat ng party list
Kasama na kami sa Bunyog, nag-apply dyan. Nagsailalim kami sa hearing, gumastos kami sa publication sa national newspapers of general circulation. Ano yan? Hindi pala sila sumunod doon. Kaya lang nun nga, nung panahon ni Duterte, hindi nila problema yan. Kasi Duterte, ang Comelec noon, Duterte rin. Oh. Ngayon, wala na eh. Hindi na sila ganun ka makapangyarihan. Mayabang si Cardema, mayabang pa yung abogado nilang si Topacio. Hindi naman lahat ng bagay maidadaan mo sa yabang. Yan ang problema dyan. So, ang makakapigil na lang dito, kasi Comelec and Bank na yun, 511. 5 commissioners ng Comelec ang bumoto na dapat, ano na talaga, kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Isa yung kumontra, isa yung nag-abstain. O, di 511, marami yun, 5. Mahirap ma-reverse na yun. Saka wala na kasi nag-motion for reconsideration na sila eh. Korte Suprema na lang talaga ang solusyon nila dyan, maka-TRO. Pag wala silang nakuhang TRO, sa susunod na mga araw, wala na, magpoproklama na ng mga mauupo. Diyan, pag na ganyan, makakaupo yung Gabriela. Makakaupo yung Gabriela Party List kasi sunod sila doon eh. Sunod sila sa Philrica. Oh. At 3 seats ang mababakanti niyan kasi 3 seats dapat yung Duterte Youth. Kaya lang yun na nga kasi. Ito kasing si Cardema, sobrang yabang. Sobrang yabang. Kahit nga yung kasamahan nila, si Panelo na yan nayayabangan sa kanya. O kaya yan na ang nakuha ni Cardema. Walang mauupo sa kanila. Ano yan? Desisyon na desisyon na yan ngayon. Inanunsyo na ni Comelec Chairman Garcia. Sabi ni Comelec Chairman Garcia, nagbotohan na sila at 511 ang boto. So, executory na po yan, ipapasunod na yan. Hindi yan matutuloy ang pagpapasunod ng desisyon na yan kung maka-TRO, temporary restraining order. Kung wala, di tuloy-tuloy na. Ano na ito? Mula pa kasi sa simula, masyado nang maintriga yung Duterte Youth na yan. Unang-una, yung nominee nila si Cardema, hindi naman youth. Hindi naman youth. Ano na yan adult na. 40 years old na yata yan noon. Hindi na youth ang 40 years old O ngayon, hindi niya na ininsist yun. Hindi niya na ininsist, ang pinaupo niya na yata yung asawa niya o ano. Ngayon nga, may problema pa yan. Yung nominee, Cardema ang ginagamit. Hindi naman pala asawa yun ni Cardema. Ano niya pala yun? Kapatid ng asawa niya. Pero Cardema ang ginagamit na apelyido. Magulo talaga itong itong Duterte Youth na to. Kaya tama lang na kinansila na ng Comelec ang kanilang registration. Wala na, hindi na sila registered. Kahit sa susunod na eleksyon, hindi na sila makakasali kasi canceled na yung kanilang registration At hindi rin sila makakaupo kasi nga hindi naman pala registered na political party. Hindi naman pala sumunod sa requirement, sa proseso. Yan ang problema. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.